Dalawang Pilipina businesswoman inaresto sa loob ng bangko sa bansang Hong Kong, kasama ang kanilang abogado. Dahil ito sa pagtatangkang pag-withdraw ng 10 billion US dollar sa HSBC branch sa nasabing bansa, gamit ang mga peking dokumento. Two Philippine nationals were arrested for trying to withdraw 10 billion US dollars at an HSBC branch with forged documents. It is understood that the lawyer is involved in the case. Reportedly, a male lawyer and a businesswoman aged 68 and 38 respectively arrived at the HSBC Premier Center in Central at 5 p.m. on Monday. The pair requested a withdrawal of 10 billion US dollars, or about 78 billion Hong Kong dollars, with three suspected forged letters of credit, which are payment guarantee documents issued by banks for buyers. The bank staff found the documents suspicious and called the police. After further investigation, three more suspected accomplices were arrested on suspicion of using false instruments. Samantala, kamakailan din dalawang Pilipina ang inaresto din sa loob ng bangko sa Pilipinas kasama ang isang Australiano dahil sa pagtatangkang pagdeposit ng mga peking dolyares sa account ng nasabing dayuhan. Arestado ang tatlong individual kabilang ang isang Australian national matapos na magtangkang ang Australian national na si alias Emmanuel, 42 anyos, na isang turista dito sa Pilipinas. $196,400 o katumbas sa halagang 27,600,000 pesos. Pero nahalata umano ng representative ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Look until so unang-una tingnan mo yung composition ng paper sa genuine, kasi pagpasa pa lang sa'yo alam mong genuine dahil magaspang cotton and ano kasi ang linen ang composition ng dollar. So ito kasi pag titingnan nyo, ordinaryong papel siya. Higit mo mata mo, bond paper lang yan. Kaya agad inalerto ang mga gwardya na kalaunay tumawag ng mga pulis hanggang sila'y arestuhin sa loob ng bangko. Bago pa magpunta sa bangko itong mga suspect natin, yung may-ari ng account, which is yung foreign national, ay in-inform na yung bank manager na meron siyang papasok na funds. So after pumasok ng funds, pupunta rin siya sa bangko dahil withdrawin niya rin ito. So kahapon, allegedly, magkakasama silang pumasok doon sa bangko, yung magdedeposito at saka yung dedepositohan na account. Ayon sa kwento ng mga sospek, inabot umano sa kanila ang isang hindi nagpakilalang lalaki ang bag na may lamang malaking halaga ng pera. At inutusan umano sila na magpunta ng bangko para ipacheck ang bitbit na pera. Kanya po namin dinala yan sa bangko para ipacheck po sa bangko kung totoo o hindi. Ipapacheck po namin dahil hindi po kami marunong mag-scrutinize ng ano. Kanya po pumunta kami sa bangko para po pakisuyo po. Tapos magbabayad na lang po kami ng fee. Was supposed to be verified. Sinampahan na ang mga sospek ng kasong paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code o ang illegal possession and use of false treasury or banknotes na ngayon nakakulong sa custodial facility ng Makati City Police Station. Ang nakakalungkot ngayon ay napakarami ng bansang Hong Kong. Baka habang buhay na silang makulong dahil mahigpit ang batas sa bansang Hong Kong, lalo na pagdating sa mga ganyan.